Purihin natin ang ating Diyos na buhay minsan pa. Yung malakas na papuri sa ating Panginoon. At ang lahat po ay inaanyayahan ko na tumayo tayo saglit. At hayaan natin na sa oras ito ay patuloy tayo na magnilay, makinig ng kanyang salita. Ang ating pong pag-aaral ay kukunin natin sa aklat ng mga ngaral. Ecclesiastes chapter 12. So, dalangin ko na patuloy tayong samahan ng Panginoon sa oras ito. Amen po ba? Sige po. Ecclesiastes chapter 12. So remember the Creator while you are still young, before those dismal days and years come when you will say, I don't enjoy life. That is when the light and the sun, the moon and the star will grow dim for you, and the rain clouds will never pass away. Then your arm that you are protected you will tremble, and your legs now strong will go weak. Your teeth will be too few to chew your food, and your eyes too dim to see clearly. Your ears will be deaf to the noise of the street. You will barely be able to hear the mill as it grinds, or music as it's playing. But even the song of the bird will wake you from sleep. You will be afraid of the high place, and walking will be dangerous. Your hair will be torn white. You will hardly be able to drag yourself along, and the desire will gone. We are going to our final resting place, and there will be morning and then there will be morning in the street. The silver chain will snap, and the golden lamp will fall and break. The rope at the wheel will break, and the water jar will be shattered. Our body will return to the dust of the earth, and the breath of life will go back to God, who gave it us. Useless, useless, said the philosophy. It's all useless. Ang salita po ng Diyos. Salamat sa Diyos. At minsan pa, inaayahan ko na ipikit natin ang ating mga mata. Aming Ama, Yahweh, sa oras ito, patuloy kami nagpapasalamat sa patuloy na pribileyo. Patuloy namin inaas, Panginoon, ang paglid ng banal na Espiritu Santo upang higit namin maunawaan ang iyong mensahe sa oras ito. Patuloy kang kumilos, manguna. At ito'y aming samot dalangin ngayon pa lamang na may pasalamat, katagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Yung malakas na papuri sa ating Panginoon. Amen. At tayo po ay makakaupo na sa kanyang presensya. Salamat sa Diyos. So last week po, wala po ako rito, pero ako'y nakinig ng kanyang mabuting balita. At sino po yung nakakaalala ng topic ng ating kapatid, Brother Eric? Alalahanin natin yung ating mga kapatid na sumakabilang buhay. At yung ating mga maungunang mananampalataya sa yung mga santo na pinangunahan ng Diyos, sumama sa Diyos at naging bahagi ng paglilingkod sa gawain niya. Amen po ba? So yun yung mga bagay na inalala natin last week sa topic ng ating kapatid. At sa oras ito, ang pag-uusapan natin ay higit na mas mahalaga sapagkat ang inaalala natin dito, ang ating topic na pag-uusapan po ay alalahanin mo ang iyong manilikha. So remember your God, your Creator. Naintindihan po ba ang aking boses? Amen. Salamat sa Diyos. At tunay nga na ako'y nagagalak sa aking pagtayo sa oras na ito. Isang pribilehiyo po na sa oras na ito ay ito'y isang bagay na sabi ko, ito'y isang pangarap. Pangarap na kung saan ay magamit ako ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Lahat po ba'y nagagalak? Amen. Salamat sa Diyos. At para po bigyan natin ng diin yung ating pag-uusapan, sabi niya sa unang bahagi ng ating tinalakay is, so remember your Creator while you are still young. Taas ang kamay ng mga youth. Yan. Mukhang marami Kahit saan ako tumingin, parang andun yung youth Nakikinig po ba ang mga kabataan ng Diyos?
Amen. Meron akong dalang magandang balita para sa ating mga kabataan. Gusto niyo pong marinig? Ang magandang balita na mensahe sa atin ng ating Panginoon is, siya ay nagagalak sa buhay na ginagawa mo. Taas ang kamay ng mga kabataan ng Diyos. Napakarami talaga. Salamat sa kanyang patuloy na ibinibigay na kabataan sa bawat isa sa atin. At totoo po yan. Kasi sa totoo lang, tayo na mga nagli-lead at bilang mga magulang ng mga kabataan na yan, kapag tumatayo sila dito sa unahan, ano yung nararanasan natin? Kagalakan. Tama po ba? Natutuwa tayo kapag nakikita natin yung mga anak natin, yung mga kabataan na yan ay nandito sa unahan. Iba yung joy na inaibibigay sa buhay natin. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi mismong binabanggit ng Biblia na kailangang alalahanin natin siya sa panahon ng ating kabataan. And God is good. Sabihin nga po natin, God is good. Amen. Mabuti ang Diyos kasi sa murang edad nila, nagnanais na sila. Nandun na yung desire nila na magamit sa ubasan ni Yahweh. Amen po ba? At minsan papalakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So higit para natin maintindihan yung ating pag-uusapan po, minsan pa, ang title po ng ating pag-uusapan is, alalahanin mo ang iyong manlilikha. So, napakahalaga na maintindihan na tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Amen po ba? Sabihin nga po natin, I am created by my Creator. Amen. At sabi po rito, and to remember the Creator, we must remember the purpose of creation. Amen po ba? So, meron po akong ibibigay ng 3 bagay para maintindihan natin ito. So, we must remember the purpose of creation. So, number 1 po is, remember that we created to enjoy life. Ang lahat po ba ay nagagalak? Actually po, habang minamasdan po ko nakikita ko yung ngiti sa bawat isa. Siguro iniisip nila, nakakatuwa. Kasi sa bawat araw ginagawa natin dito, may kakaibang ginagawa ang Diyos. Amen po ba? May kakaibang pagkilos na ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? At yung mga ngiti na hindi lang makikita sa puso ay sa labi, kundi sa puso ng bawat isa. Amen po ba? So sabi niya, remember, the purpose of creation is to enjoy, para enjoy mo yung life. Sabi ng Book of Ecclesiastes, sa pamamagitan ni King Solomon, na siyang author ng book na to, is sa lahat ng ating gagawin natin kung ano yung gusto natin gawin. Pero at the end of the day, is magsusulit tayo sa Diyos. At yung sinasabing pagsusulit, hindi lang yung patungkol sa bagay na ginawa nating mga mali o kasalanan, kundi sa mga bagay na hindi natin ginawa. At isang bagay na pwede natin hindi gawin is ma-enjoy yung buhay. Mismong ang Diyos ay nagpapahayag sa atin na kaya niya tayo kinreate para magsaya. Amen po ba? Sabi niya sa Philippians chapter 4, verse 4, magalak kayong lagi. Inuulit ko, magalak kayo. Kailan yun? Hindi sa oras na meron ka lang pagpapala. Hindi sa oras na nararanasan mo na parang ang gaan-gaan ng lahat. Kundi sa lahat ng oras, lagi tayong magalak sa Panginoon. Amen po ba? Naalala ko yung topic ng ating kapatid, Brother Albert, sa Tuesday Fellowship. Sabi niya, remember your God. Bakit? Because remember that this is the day that the Lord has made. Sabi niya po yan saan? Sabi niya yan sa Psalm 118, verse 24. This is the day that the Lord has made. So we will rejoice and be glad in it. Kaya napakainam na tayo mga nilikha ni Yahweh. Enjoy mo lang. Paano mararasa yung enjoyment na yon? Sa pamamagitan ng relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi kung meron tayong relasyon sa Diyos, kahit napakaliit ng pagpapala na meron ka, masaya ka. Kontento ka. Amen po ba? Totoo po yun. Kasi sa totoo lang, bisan binabase natin yung kagalakan, yung kasiyahan.
Kapag feeling natin, ang laki nung natanggap ko ngayon. Uy, meron akong bonus. Hindi. Sabi ng God, kahit sa simpleng bagay na meron ka, makontento ka, at alam natin, sa bagay na yon, napapatunayan na tayo ay mga totoong nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Minsan pa yung malakas na balakpak sa ating Diyos buhay. So tuloy-tuloy po tayo. So pangalawa po, is to remember the purpose of creation, is to remember that we are created to be fruitful. Fruitful. So, mabunga. Isang mabungang paglilingkod. At yun ay pinapatunayan ng Diyos. Sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 28, God commands to be fruitful and multiply. Kailangan hindi ka nanatiling stagnant. Kailangan tayo ay lumalago at namumunga. Amen po ba? Sabi nga, the fruit of the Spirit is love, joy, patience, kindness, goodness. Kaya nga hindi mo kailangang yung mga kabaliktaran to ay makita sa buhay mo bilang lingkod ng Diyos. Habang tumatagal tayo sa gawain ng Panginoon, nagiging masiyahin tayo. Piling natin ang bata-bata natin. Amen po ba? Piling natin ang gaan-gaan ng buhay. Hindi lang yun basta piling. Kasi yun yung pakiramdam na ibinibigay sa atin ng Diyos sa patuloy nating pakikinig ng Kanyang salita. Amen po ba? At pangatlo po, is to remember the purpose of creation and to remember the God that created us. Number 3 is, we must remember that we are created to fellowship with God. At alam niyo po ba, meron akong magandang balita. Ang Diyos ay nagagalak kasi sabi niya, kapatid, you're in the right track. Nasa sitwasyon ka na kung saan yun yung nais niya sa buhay natin. Kaya nga, nagtataka tayo, bakit ba nandito tayo tuwing Biyernes? Bakit ba every gawain, andun yung pagnanais mo na makarating sa lugar na to, sa kabila ng ating mga kabisihan? Sabi po dun sa Book of Catechism, sabi niya, the desire for God is written in the human heart because man is created by God and for God. Tayo nilikha niya para sa Kanya at para lang sa Kanya. Amen po ba? Amen. Salamat sa Diyos. Kapag naintindihan mo yung mensahe na to, hindi ka mag-aalinlangan na dumating sa punto na sabihin mo, di mo na ako attend. Amen? Kasi ipinapakita sa atin ng Diyos at ibinibigay sa puso natin, tinatatak sa puso natin na siya yung higit na kailangan mo. Hindi Kanya nilikha para wala lang. Hindi Kanya nilikha dahil sa wala lang, kundi ang nais niya ay makita mo yung kahalagahan na magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Amen po ba? So, makikita po natin sa Genesis chapter 3, God make Himself known. He manifested Himself to our first parent, sa ating mga unang magulang. He invite them to have a personal and intimate communion. And God never ceases to draw man to Himself. At yun napatunayan natin yun sa mga unang mga lingkod ng Diyos. Kung pag-aaral natin ang ating Biblia, from Genesis hanggang sa kapanahunan, ang Diyos ay patuloy na nagnanais ng kalapitan niya. Patuloy siya nagpapakilala sa atin mula sa ating mga unang ninuno, kay Noah, kay Abraham, Isaac, Jacob, at maging sa iyo sa oras na to, maging sa bawat kaya sa atin. Amen po ba? At salamat sa Diyos sapagkat yung parehong desire na meron ng ating puso, gaya ng mga unang mananampalataya. At sabi nga, we are created just to fellowship with Him, to remember our author, to remember our Creator. Amen po ba? Salamat sa Diyos sapagkat ipinapakita ng ating pinag-aaralan kung gaano kahalaga yung ugnayan sa Diyos.
Pero ito po yung nakakalungkot. Meron pong warning sa atin ang Biblia. Sabi niya sa John chapter 10, sabi niya po sa John chapter 10 verse 10, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So, ito po yung warning para sa ating lahat. Kaya mapapansin mo, hindi ka magtataka. Every time na umaattend ka, there's something na nangyayari sa'yo. There's something na parang nararanasan mo sa buhay mo sa paglilingkod natin sa ating Diyos. Sabi niya, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Ano po yung target niya? Yung life, yung buhay na connected sa Diyos. Yung buhay na kinreate ka niya kasi He wants to fellowship with you. Kaya nga napansin natin, ano yung nawawala sa atin? Habang tumatagal tayo sa paglilingkod, yung desire. Nawawala sa atin yung pusong nagnanais na maglingkod sa Kanya. Tinatarget niya sa atin yung faith natin, yung ating pananampalataya, yung pagtitiwala natin, yung hope, yung joy na meron tayo. Yun yung mga bagay na tinatanggal lang kaaway. Sabi ng Isaiah chapter 13 and verse 13, and the Lord says, because these people draw near with their mouth and honor, with their lips, while their heart are far from me. So dumarating sa punto na malaki ang posibilidad na tatayo ka sa unahang ito, aawit ka. Darating ang time na mapapansin mo, tumutugtog ka or may kinig ka, pero wala na yung desire. Bakit? Yung kalaban ay may ginagawa sa ating buhay. Ano yung target niya? Maalis yung ating mitiin na paglingkod na magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Pero I have a good news na patuloy nating ibinibigay sa atin ng Diyos. Sabi niya, your Creator, our God, He never ceased to draw man to Himself. And God manifested through our Lord Jesus Christ. Kaya nga patuloy at patuloy mula dun sa Old Testament hanggang sa New Testament, pinapakita yung sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, yung Kanyang pag-ibig, yung mismong puso ng Biblia, yung John 3:16, gayon na lamang yung pag-ibig niya. Kaya through our Lord Jesus, ay patuloy na andun yung pagkilos ng Diyos at pagdanais ng Diyos ng ating kalapitan. Amen? So bago po ako magtapos, meron po akong tanong dito. Sabi dito, bagamat dumarating sa punto na ating panghihina, the question is, do we still have a teachable heart? Do we still have a spirit of joy, of excitement? So, may mga pagkakataon na nawawala sa atin yung ganong excitement sa paglilingkod, yung desire na magpagamit, minsan tinatamad ka na. That is the work of nung kaaway. Kaya nga, sabi ng God sa Ephesians chapter 5 verse 18, be filled with the Spirit. Amen po ba? At ito yung isa sa pinaka-favorite kong karakter po sa Biblia. Alam niyo po kung sino po? King David. Sabi niya, sa kabila nung dumating yung point na nanghina siya sa paglilingkod, yung connection niya sa God, dumating sa punto na parang ginagawa niya lang yung bagay dahil responsibilidad. At yun yung nangyayari sa atin. May mga pagkakataon na ginagawa lang natin as a routine dahil meron tayong responsibility. But sa pamamagitan ng nung lingkod na to, na nagpatuloy na nag-i-inspire sa atin, sabi niya, Psalm 51 verse 10, isang pusong tapat ang sa akin likain. Bigyan mo ako, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag mo akong alisin. Iyong banal na espiritu ay paghariin. At ang galak na dulot ng iyong pagliligtas ay ibalik mo. At ako'y gawin mong tapat. Amen po ba? So, salamat sa Diyos at naniniwala tayo na dalangin ko na ito yung maging panalangin natin. To create a pure heart and renew a right spirit within us. Amen po ba? At sa pamamagitan nun,
higit nating napaparangalan yung Diyos at nakikilala yung Diyos na nag-create sa atin. Amen po ba? Sige po, tayong saglit na yumuko. Aming Diyos, Ama na makapangyarihan, Yahweh, salamat Panginoon sa patuloy na paglilikha mo, sa patuloy na pagkikreate mo sa aming buhay. Salamat sapagkat ikaw ang aming manlilikha. Lord God, patuloy mong likhain sa aming puso ang isang pusong tapat, isang pusong handang magpagamit, isang pusong handang maglingkod, Panginoon, ayon sa kalooban. Minsan pabigyan mo kami ng isang espiritu, Panginoon, na handang makinig at patuloy na nagnanais na sa iyo ay makasunod ng naayon. Kaya nga po, Ama, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa ngalan naman ng Espiritu Santo. At inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa oras na ito, mula sa awit, sabay-sabay po nating bigkasin. Kaya niluwas. Ang bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan, ang kahangahangang mga gawa niya. Dapat isaysay. Isa, Tayo ay magalak, well, yamang lahat tayo ay may tunay sa Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng nagnanais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siya ng asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangang niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Amen. Purihin natin ang ating Diyos buhay. Malakas na mapuri sa ating Panginoon.